lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat. Kamusta na po mga kabiyaya? Okay, hindi ko na patatagalin pa kasi mahaba itong pag-uusapan natin. Guys, mahaba ito mahaba ho ito. Di ba ang nag-announce ako, sabi ko topic on Saturday, which is ngayong gabi, ay the pre-trib rapture. Okay? At kung bakit sablay ang mid-trib, pre-rat, at post-trib. Kakancelin natin itong mga turong to eh. Sa totoo lang itong mga mid-trib, pre-rat, post-trib, una, sila yung mga hindi alam ang full grace talaga. Wala sa full grace itong mga to eh. Hindi naiintindihan ng biyaya eh. Una yun una. Una kong point kung bakit kami ni Bishop Emmy Domingo strong ang aming pananampalataya na pre-trib magra-rapture muna bago ang tribulation. Dahil ayaw ng Diyos, mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Okay? Ngayon, patutunayan natin ngayon na yung 7 years of tribulation na yan is tribulation talaga. Kasi marami nagsasabi na ang tribulation daw sa kalagitnaan pa raw ng 7 years. Okay? So, sige, manalangin tayo mga kapatid. Mahaba-haba itong pag-uusapan natin. Magtimpla kayo ng mga kape nyo. Yung mga nakikinig. Habang kumakain, enjoy nyo lang pakikinig. Medyo magandang pag-uusapan natin ngayon. Hindi masyado naging malinaw sa katapusan ng mundo series yung ating rapture eh. Yung part 3 tsaka part 8D.
Ngayon lilinawin pa natin, mas tutumbukan natin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mapagpalang gabi ngayong Sabado, Lord, ng July 5. At maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. At wala po kayong pasubali na nagdesisyon na kami pagpalain dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po. At dalangin po namin, Lord, maging malinaw ang lahat sa amin, ang pag-aaral, Lord, ng tungkol sa iyong pagdating. Hindi naman big deal, Lord, ang rapture. Pero makakadagdag to, Lord, ng aming lakas ng pananampalataya sa iyo. Na patunay, Panginoon, na ikaw, Panginoon o Diyos, ay nagsakripisyo para kami ay mahalin at para kami, Panginoon, ay maligtas. At hindi mo, Panginoon, kalooban na kami mahirapan dahil sa iyong ginawa sa krus. Lord, kagaya ng sinabi mo sa akin, we strongly agree and you preferred me, Lord, na pre-tribulation rapture talaga ang mangyayari. Naging malinaw sa akin to, Panginoon. Sa panaginip, pinakita mo sa akin kung paano mo ko dinagit ang aking asawa pataas. Pinakikita mo sa akin, Panginoon, na ang rapture ho talaga ay bago mag-tribulation. At ito po yung nais ko pong i-share sa mga kapatid na nanonood dito, na mga tunay na anak mo, Panginoon. Maraming salamat. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin. Okay. Pre-tribulation rapture at kung bakit sablay ang mga mid-trib pre-rat na yan, mga post-trib na yan. Pero ang tanong kasi dito, no, Pastor Edwin, ano ba ang ibig mo sabihin ba yung, ano ba yung mga pre-rat na yan? Ano? Okay, so maraming mga naniniwala, ito yung ating stand, na bago ang 7 years of tribulation, may naniniwala na magra-rapture muna. Okay? Wherein ito ang stand ng Full Grace, stand ng Full Grace Philippines, stand din ng mga ibang Baptist, at stand ng karamihan, majority ng mga Christians, ever since pa lang, first century, ito na yung talagang turo. Naniniwala sila na hindi tayo mapapahamak. At yan po talaga yung pinaka-majority. Pero meron pa rin mga naniniwala na ang rapture daw ay mangyayari dito sa kalagitnaan. Ito yung mga mid-tribulation rapture. Naniniwala sila na papasok ang Kristiyano, papasok tayo sa birth pains dito, no? Papasok tayo dito. Hindi magra-rapture dito. So makikita natin si Antikristo, mararanasan natin ang World War III, mararanasan din daw natin ang tinatawag na taggutom, kamatayan. At bago i-boost ng Diyos ang kanyang pot daw, no, dito daw magra-rapture. Okay naman sila, mababait naman sila. Inililigtas naman daw tayo ng Panginoon sa wrath of God. Kasi ang wrath of God daw, dito daw yung Great Tribulation. Kaya yung Great Tribulation na to, hindi natin to mararanasan. Pero itong birth pains, ano daw to? Wala daw to. Tahimik pa daw, sabi. Tahimik. No? May kilala akong ganun, tahimik daw to. No? Hindi nila naiintindihan. Diyos ko, World War III pa lang, ano ba naman noon? Ibig sabihin, makikita natin ang Antikristo. Tandaan nyo guys, makikita natin ang Antikristo, may binabanggam verse din eh. So, okay, relax lang ako, relax. Mamaya ako na sila babanatan. Pakita ko lang muna to, mga views. Okay, excited ako eh. So that is the mid-trib. Pero may mga verse sila nagpapatunay no, na bago mag-tribulation eh, aangat, ra-rapture rin daw tayo. At meron pang isa, bago to no, o luma. Ito daw yung tinatawag na pre-rat. Okay, meron ako nakitang post dyan na pre-rat rapture daw siya. Na kasi naniniwala sila na yung pitong mangkok at pot ng Diyos dito bago mag-blood moon, doon tayo ra-rapturein. Tapos mga ilang sandali lang bababa tayo, no? Ang bilis, no? Marami naniniwala dyan. Didebang natin to. At lalo-lalo na karamihan sa mga ibang Kristiyano din naniniwala na post-trib talagang 7 years talagang tatahakin natin ang
tribulation, makikita natin ng Antikristo, magkakaroon ng gera, nuclear war, nuclear winter, climate change, matindi, meteor shower, lahat mararanasan daw natin. At sasabihin nila doon, manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan ang mga verse nila. O, isa-isay natin, no? Di ba? Isa-isay natin. Okay, so una, bakit ang stand ko ay pre-tribulation? Okay. Una, tayo kasi naniniwala sa dispensation. Okay? Wait lamang po. Naniniwala kasi tayo sa dispensation. Ang tanong, Pastor Edwin, saan sa Bible ang dispensation? Ito, marami mga hindi naniniwala sa dispensation eh. Yung naniniwala sa dispensation, wala naman daw sa Bible yung dispensation. Pakita mo nga sa akin, Pastor Edwin, kung saan ang dispensation. Di hanapin natin sa Bible. King James. Dispensation. Hanapin natin. 4 verses found, no? Nakalagay rito, 4 verses found ang salitang dispensation. 1 Corinthians 9:17, Ephesians 1:10, Ephesians 3:2, 1:25 ng Colossians, nasa Bible ang dispensation ni. Yung mga gumagamit ng e-sword na kagaya ko, search nyo lang dito, King James. Tapos dispensation, search nyo lang. Yan, ipapakita sa inyo. Ngayon, isa-isay natin yung dispensation. 1 Corinthians 9:17. Tabi ko lang to para makita natin. Okay, sabi rito ni Pablo, for if I do this willingly, I have a reward. But if against my will, the dispensation of the gospel is committed unto me. So, merong panahon pala ng gospel o yung dispensation. Dispensation is kapanahunan, rules ng Diyos, sistema ng Diyos sa panahon na to. Ang Diyos kasi hindi nagbabago, pero ang Diyos ay nagbabago ang kanyang covenant. Ang Diyos hindi nagbabago, pero ang Diyos may sarili-sariling panahon, 'di ba? Ang Diyos kasi, ang trato niya sa tao, paiba-iba rin ng panahon. Bigyan ko kayo ng magandang Nga pala mga kapatid, isa pa sa dapat natin maintindihan, bukod sa dispensation, pag nag-aaral po tayo ng Bible, para nandun tayo sa katotohanan, dapat una, biblical. Type niyo yan biblical dapat, biblical. Nasa Bible dapat ang mga sinasabi natin. Pangalawa, ito ang wala sa iba. Iba nga biblical, pero yung iba walang common sense. Pangalawa rito, common sense mga kapatid. Kapag nag-aaral tayo ng Bible, walang common sense, Kagaya nito, mayroong nag-post na ganito eh. Tuwan-tuwa ako sa nag-post na to. Gaya nito, sino daw magbibigay ng talata na pre-trib rapture sa Bible, may bibigay akong regalo. Saan daw sa Bible yung pre-trib? Jesus! Hindi mo makikita daw yung pre-trib, Hindi mo makikita ang pre-trib sa Bible. Wala kang makikita. Trinity nga, wala eh. Okay? Pero ang tanong, ang Trinity ba ay biblical? Yes. Ang Bible, wala sa Bible. Yung salitang Bible, wala. Hanapin natin. Wala eh. Wala naman kasi. Hanapin natin, mamiloso po rin tayo. Bible, nasaan? Wala. Pero ang Bible ay totoo. So, saan makikita ang Bible sa Bible? Makikita mo yan, gagamitan mo ng common sense. Eto, nagpa-premyo pa siya, makapagbigay ng talata ng pre-trib rapture sa Bible na magbibigay ako ng regalo. Wala kang makikita, kapatid. Kaya wala ka rin maibibigay na regalo. Yung pre-trib tribulation, it is only a concept. Pero totoo. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng pre-trib na yan? Okay, pag sinabing pre-trib, commons ito, grammar. Pre-trib means, pre means bago, tas tribulation, bago mag-tribulation, magra-rapture. Yun ang meaning niya na.
Pag sinabing pre-rat, bago yung pot daw ng Diyos, kasi pot ng Diyos dito daw sa dulo eh. Oh, pre-rat. Pag sinabing pre, bago. Meron man ang pag sinabing post, pagkatapos ng tribulation, doon magra-rapture. Ibig sabihin, pagkatapos ng tribulation, magra-rapture. Aakyat tayo, tapos bababa uli. Akyat, baba lang. Ay, Diyos ko, paano nangyari? Aakyat, tapos bababa ka agad kasi second coming. Okay, so, okay, banatan na natin to, no? Banat bay tayo, dali lang. Daniel 9:27, start tayo rito. Sabi rito, no, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon o to 7 years. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog at itataas niya sa templo ang kalapastanga ng walang kapantayan. Mananatili siya roon hanggang maglagak sa kanya ng kaparusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. So ang simula pala ng 7 years na to ay merong pinuno. Ayon sa pag-aaral naman natin, siya nga yung lalapastangan sa templo. Ngayon, sino ba sa Bible yung nakatakda na lapastanganin ng templo? Okay? So maging fair tayo sa Bible verse, no? Ngayon, sino ba to? Sino tong pinunong to na itataas niya sa templo ang kalapastangan ng kapantay? Maging fair tayo, no? O, nasa Thessalonica po yan, ang kasagutan po niyan. Tingnan natin kung sa Thessalonica, pareho sila ng sinasabi na lalapastanganin daw yung templo at sino daw yung suwail. Sino daw yun? 2 Thessalonica chapter 2, verse 9. Lilitaw ang suwail, o alam na natin si suwail, si Antikristo na taglay ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya lahat ng uri ng himala, nakakalilang na tanda ng kababalagan, gagamit siya lahat ng uri ng pandaraya. Kakalabanin niya lahat ng sinasamba ng tao, ipapalagay na banal, itataas niya ang kanya sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, si Antikristo pala, yung sinasabi ng Daniel chapter 9 verse 27 na lalapastanganin yung templo. Naka-prophecy yung mga kapatid. So, saan tayo papasok nito? Lumalabas ng Daniel 9:27, magsisimula niya ng Antikristo. Gagawa siya ng matibay na pagkakasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Marami nag-i-interpret na yung covenant ng Israel, sabi daw nila, ito daw yung peace treaty between Arab, no? At may nagsasabi pa nga si Donald Trump daw yun. Peace treaty daw, to 7 years. Guys, mga kapatid, walang sinasabi ang Bible na ang pakikipagkasundo ng Antikristo ay peace treaty. Wala naman sinabi rito peace treaty. So wag tayong magdagdag, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi peace treaty ang sinasabi rito ng Antikristo, kundi isang pakikipagkasundo lang sa loob ng 7 taon. Tapos, yung pakikipagkasundo na to connected doon sa templo. Okay? Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, ibig sabihin, ang treaty rito ni Antikristo ay hindi po yung peace treaty na yan, na matigil yung gera. Kalokohan, di po totoo. That's not true. Theory lang po yan ng 700 Club. Ay, Diyos ko. Kaway-kaway 700 Club, yung mga kilalang mga international, sila lang ang gumagawa, no? Wala akong ganun. Basta connected siya sa templo. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung pakikipagkasundo ni Antikristo. Pero bakit ba nasulat tong Daniel 9:27 na to? Kasi ito ay timetable ng Israel. Kasi si Daniel, nanalangin siya at pinakita ng Panginoon sa kanya kailan daw maghahari ang Messiah. Ngayon, ang sabi ng anghel sa kanya, ang lungsod na ito at ang iyong mga kababayan ay binibigyan ng 490 years upang tigilan ng pagsalansang, layuan ng kasama at pagsisiyan ng kasalanan. Pagkatapos, iiral ang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain, at itatalaga na ang dakong kabanal-banalan. So, kung titignan natin ito sa King James, and to anoint the most holy. Person po ito, no? So, ganito ho yan, kung babasahin natin yan, ang timetable po niyan,
Sabi, 49 years mula daw na iutos yung ay tayo ng Jerusalem hanggang 396 BC. So, ibig sabihin, timetable to ng Diyos sa Israel. Tapos, after 434 years, papatayin ng Messiah. Saan sa Bible yun? Daniel 9:27. And then after 62 weeks shall be the Messiah be cut off, but not for himself. Siya ay namatay. Okay? Tapos eto naman, and the people of the prince shall come to destroy the city and the sanctuary. Nangyari ito 70 AD. Chronological order, pagkapako ni Kristo sa krus, 33 AD, 70 AD, nung sinira ang templo. Oh. Tapos ito yung mangyayari sana, kaso yung na-delay. And he shall confirm the covenant for many 1 week. Yung 1 week na to is equal to 7 days or 1 week. O, 7 days. So, kaya ibig sabihin niya mga kapatid, dapat ang prophecy na to nangyari noon pa. Ibig sabihin, para makompleto ang 490 years na to, wherein 445 BC, magbibilang ka ng sa Jewish calendar, aabot talaga ito ng 490 years. Kaya dapat 39 AD pa lamang naghahari na si Kristo. Ibig sabihin, nung napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, after sana noon, magkakaroon na ng rapture sana. Plano yun noon pa. Ngayon ang tanong, bakit hindi nangyari? Hindi nangyari kasi ang mga Hudyo ay nireject si Kristo noong 32 AD. Kaya ang timetable ng Diyos ay na-hold. Yung restoration ng Israel ang problema kasi. Ngayon, saan sa Bible, Edwin, na sinasabi mo na na-hold itong natitirang 7 years? Na-hold yan dahil ayon sa Hosea chapter 6 verse 2, ito yung sinasabi Ito ay, ang context nito ay restoration ng Israel. Ang Hosea po ay malapit na sa panahon ng 100 years pa bago dumating si Christ. So, ibig sabihin, latest na to. Ang sabi kasi rito, after 2 days, He will revive us. Sino ito? Sino tong He will revive us? Ang Lord, i-revive sila. Sino yung us? Mga Hudyo. In the 3rd day, He will raise us up and He shall live in His side. So, ito ay propesya na after 2 days daw, i-restore daw ng Diyos ang Israel. So, ibig sabihin, ano tong 2 days na to? Paano marirevive ang bansa sa loob lamang ng 2 days? 24-hour ba to? So, maraming mga Bible scholars and I believe also na pag sinasabing 2 days, it is equal to 2,000 years. Kasi iba yung oras ng Diyos sa oras ng tao. Sa oras ng tao, 24-hour a day lang. Pero sa Diyos, 1,000 years a day sa Kanya. So, saan tayo depende? Sa mata ng Diyos. At sakto nga, in the 3rd day, ito yung millennium, 1,000 years sa paghahari ni Kristo, doon na marirestore talaga ang Israel. Itataas ng Diyos ang Israel uli, magiging nga makapangyarihang bansa. So, ibig sabihin mga kapatid, ano tong 2 days na to? Ibig sabihin, it takes 2,000 years. Isa pa nagpapatunay na stop ang prophecy ng Diyos sa Israel ayon sa 11:25 ng Romans. Sabi rito, For I will not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. May mystery talaga. Lest you should be wise in your own conceits, para hindi kayo mayabang. That blindness in part happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Hanggang sa mabuo daw yung bilang ng hentil. Kung tatagalogin natin to, para mas maintindihan ng iba, mga kapatid, isang iwagang nais kong maalaman nyo. Upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa sarili, ang pagmamatigas ng Israel, pansamantala, tatagal lamang yun hanggang mabuo ang takdang bilang ng mga hentil. So, sa loob ng 2,000 years. Kaya mangyayari niyan, ganito ang mangyayari sa dispensation natin. There's a gap para matuloy yung tinatawag na 7 years. Matagal na tong slide ko na to, 2022 pa to. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin, itong gap na to ay it takes 2,000 years bago dumating uli si Kristo, ma-restore ang Israel. Kasi ang restoration ng Israel on the day
when Jesus returned. Okay. So kasama yun. Kaya kung 32 AD dapat plus 2000 is equal to 2032. So 2032, dapat talaga darating si Kristo. Ayon sa pag-aaral lang natin. Eh, saan sa Bible yan? O, wala sa Bible pero common sense, di ba? Ayan na naman yung mahilig tumira, saan daw sa Bible? Lahat na lang nasa Bible. Ayaw gamitan ng common sense. Pag-aaral po ng Bible, common sense at saka truth, dapat nasa Bible. Yan po yung kinakasihan ng banal na spirito, ginagamitan din ng common sense. Isan sa Bible, Edwin, o lahat. Hanapin mo sa Bible, pati yung pag inom mo ng tsaa, hanapin mo sa Bible. Pag wala sa Bible na umiinom ng tsaa, wag kang iinom ng tsaa. Guys, mga kapatid, ganyan po kamangmang ibang mga tao talaga, no? Yung wala silang maipaliwanag, gusto nila, o sige nga, para manalo sila, no? Hanapin nila sa Bible. Oo. Yung common sense na sa Bible, mga kapatid, tandaan po natin. Kaya gamitan din natin ng common sense. Common sense, kung 2,000 years, edi magbilang tayo. 2032. Dito yun, dulo. O bawas tayo ng 7 years. Kasi yung minatitirang 7 years 7 years, edi possible na pwede mag-rapture ngayon 2025. Diyos ko, Lord. Okay, theory lang natin yun. Ginagamitan lang kasi natin ng common sense. Pero wala sa Bible na sinasabi na magra-rapture ng 2025, talagang wala kayong makikita. Okay? Okay. Ngayon, ibig sabihin mga kapatid, ang timetable na to ay orasan sa Israel. Okay? Ngayon, rightly divide the scripture. Ito ay orasan ng Israel. Ibig sabihin mga kapatid, ang natitirang 7 years na to ay orasan para sa Israel. Timetable nila to. Kung timetable nila to at tayo ay mga hentil at hindi tayo Hudyo, ibig sabihin hindi natin timetable yan. So ibig sabihin hindi na tayo kasama dyan. Kaya kung usapang dispensation lang ang pag-uusapan, it is not our dispensation. Ang dispensation na to ay sa Israel. Tignan nyo, no? Itong green, orasan nila to. Ito ang orasan natin, church age. Okay? Itong tribulation, hindi natin time to. So bakit mo isasali ang sarili mo rito? Ang problema sa mga taong gustong mag-rapture dito o pre-rat o second coming, they're not properly dividing the scripture, kulang sila ng pag-aaral. Hindi nila ginamitan ng common sense. Kaya maraming nagkakamali, kagaya niyan, pag hindi mo dinivide ng scripture, akala mo yung Mateo 24 sa atin. Kaya akala mo, tayo to. Lalo na sa Mateo 24, may binanggit doon na ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan daw. Tayo daw yun, tayo. Hindi nila inisip na Mateo 24, dito po yun. Na originally, dito naman talaga yun Tignan nyo, ito talaga yung totoong plano ng Diyos. Kung walang hentil, kung hinireject ng mga Hudyo ang mga hentil, ganito yung mangyayari sana After the cross, 7 years of tribulation. Tas ang Antikristo dito ay si Nero Cesar. Ganun ho talaga dapat mangyayari sana. Ganito talaga ang original, guys. Kaya nga lang, di ba pinakita ko sa inyo yung mga verses kanina, nireject ng mga Hudyo si Kristo, kaya ang ginawa ng Diyos, binaling ng Diyos ang kaligtasan sa mga hentil. Kaya naging ganito na siya. Nasingit lang tayo, guys. Tapos it takes 2,000 years. Ngayon, pag pumasok tong 7 years na to, walang dahilan ng Diyos para masama ka dito kasi sa mga Hudyo na to, bumaling na ang Diyos sa mga Hudyo. So ibig sabihin, walang dahilan para ang mga hentil na mga Kristiyano ay manatili dito. So saan tayo pupunta? Dito magra-rapture. Gustong-gusto nila dito daw mag-rapture sa gitna. Tapos dito daw pre-rat. Meron naman second coming, aakyat, bababa. Ay sus!
Oh. So ano ang big idea? Dispensation ng aking unang puntos. Okay? Yan ang aking una. Pangalawang dahilan kung bakit ang pre-tribulation ay accurate sa lahat ay yung tinatawag na, meron kasi mga nagtuturo ng pre-rat. Kagaya nito, pre-rat to eh. Wait lamang po. Pag kasi yung pre-rat, ito po nagtuturo to ng pre-rat eh. Kung ang wrath of God ay tribulation na iisa, bakit sa sixth seal dumating si Jesus para ibuhos ang wrath of God? Alam niyo mga kapatid, no, bakit hinihiwalay natin ang wrath of God sa tribulation? Iisa lang naman yun. Tingnan natin. Balik tayo dito sa dispensation natin. Dito tayo kay pre-rat. Ayan. Ito yung stand niya eh. Na birth pains, great tribulation, tapos sa dulo ng great tribulation, magra-rapture daw. Tapos bababa tayo dito sa second coming. Ganun ang theory nila. Kasi ang sinasabi ng Biblia, yung galit lang ng Diyos. Pero yung galit daw ni Satanas at galit daw ng Antikristo, wala daw yun. Susuungin daw natin mga Kristiyano. No? Kasi ang sinasabi, galit daw ng Diyos. So ibig sabihin, ang tinuturing nilang wrath of God ay nandito. Nandito sa, at yung mid-trib naman, nandito great tribulation. Pareho sila ni pre-rat tsaka ni mid-trib. Ito si mid-trib. Ito daw, sabi nila, birth pains lang naman daw to, tahimik pa daw dito, tahimik daw. Tapos pag nilapastangan na daw ang templo, dito na raw yung Great Tribulation. Wherein totoo naman. Pero sila lang nag-isip na dito magra-rapture bago mag-Great Tribulation. Hindi dito. Kasi ito daw tahimik pa daw, hindi raw to tribulation. At saka wala daw 7 years of tribulation, wala daw. Oo, wala nga sa Bible ang 7 years of tribulation, pero gamitan natin ang tamang logic at another common sense. Okay? Common sense. Ngayon, gamitan natin ng common sense. Tingnan nyo inuulit ko, ang sabi nila, yung mga pre-rat, eto daw, kaya daw dito magra-rapture kasi dito daw yung wrath of God. At nagsasabi naman dito ng mid-trib, dito daw kasi wrath of God, dito daw hindi. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang 7 years na to ay puro tribulation? Kasi ito yung ginagamit nilang verse. Ito daw yung sabi nila. Tingnan nyo guys Guys, listen carefully Pag may nakaka-encounter kayo. Kailangan maging malalim tayo. Hasain natin ang mga utak natin by the grace of God. Kasi sabi nila, ito daw yung pot ng Diyos. Itong Revelation chapter 15, ito po yung paghahanda sa 7 mangkok at pot ng Diyos. Wherein sa chapter 16, ito na nga yung 7 mangkok. Okay? At napag-aralan natin, at kung titingnan natin sa ating chart, kung mapapansin nyo, ito yung chart natin sa katapusan ng mundo. Birth pains, 3.5 years great tribulation. Kung mapapansin nyo, mas matindi nga naman ang tribulation sa kalagitnaan dito. Matindi nga naman. Biro mo, persecution. Kasi yung birth pains, antikristo naman daw, lalanta, magkakaroon lang ng world war, tapos famine. Hindi naman daw kabigat daw yun. Kaya dito daw magra-rapture sa gitna. Yung iba naman, yung pre-rat naman dito daw magra-rapture kasi dito daw yung yung blood moon. Yung pagdating ni Kristo. Okay? Kung mapapansin nyo, yung theory natin sa katapusan ng Mundo series, yung 7 salot ay yung 7 selyo, si Kristo ang nagpasimula noon. Ang una niyang pinakawalan na sumpa, Antikristo. Sunod, World War. Pag sinabi kasing Antikristo, sumpa yan
Kasi mag-rise ang Antichrist. Wherein Daniel 9:27, tama-tama pareho din na ang simula ng 7 years of tribulation ay ang Antikristo. Tandaan niyo mga kapatid, ang simula ng 7 years, laging Antikristo. Paglitaw ng Antikristo. Okay? Kasi mapa mapa Daniel 9:27 at pareho din ang harmonized ng scripture ng Revelation chapter 6 na ang unang lalantad talaga ay ang Antikristo. Wait lamang po ah. Ngayon, dito kung mapapansin nyo, dito yung matitindi. Kaya dito daw tayo rarapturin. At yung pre-rat naman, mas matindi kasi yung dulo, yung blood moon. Kasi dito yung blood moon, ito yung matinding lindol, napakalakas sa lindol, buong mundo, magalilindol. Dadating na kasi si Kristo niyan. Tapos, yung moon talagang mamumula. Ito yung blood moon. Wherein sinabi ho yan ng Matthew chapter 24. Sabi sa Matthew 24, no? Ito yung sinasabi ni Christ eh. Yung blood moon na sinasabi, ito yung matindi ho to, nakakatakot na pangyayari ho to. Sabi dito, no, pagkatapos ng kapighatian, basahin natin sa English. Sabi, immediately after the tribulation of those days, after daw ng tribulation shall the sun darken, the moon shall not give her light, and the stars fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. Ito yung, kung mapapanood niyo po yung Katapusan ng Mundo, Part 10C, ito yung tinatawag na matinding lindol talaga. Yun daw ang di natin dadanasin, sabi ng mga pre-rat. Kaya dito daw magra-rapture. Tapos bababa ulit tayo sa second coming of Christ. Para lumalabas yan, umakyat lang tayo, bumaba. E ba't pa tayo umakyat? Ay nako, mga theory. Tapos post-stream, di naniniwala sa lahat. Okay, ngayon, cancelin natin, i-debunk natin. Totoo ba yun ang tinuturo ng Biblia? O may binabanggang verse? Basahin natin tong verse na to. No? Sabi sa sabi sa Revelation, sabi dito, no, verse 1, ito ay wawasak sa pre-rat eh. Sabi, nakita ko rin ang isang kagila-gilala sa pangitain sa langit. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling salot sapagkat dito matatapos ang poot ng Diyos. Unawain natin yung sinabi So 7 anghel na may dalang 7 salot. So ibig sabihin, ang 7 salot na to ay panghuling salot. Sabihin itong 7 salot na to. Ano ba itong 7 salot na to? Wherein nasa Revelation chapter 16, sinabi ko nga sa inyo kanina, ito yung mangkok. So ibig sabihin, ito yun mga kapatid. Itong, saan ba rito? Ito 7 mangkok, ito yun. Dito yun. Mangyayari yan sa kalagitnaan ng tribulation. Ito yun. So ibig sabihin mga kapatid, ano daw to? Ano daw tawag dito? Salot. Huling salot. Tingnan mo sabi sa verse na to, no? Sabi dito, panghuling salot. Itong dalang 7 salot na to. Ito na yung huling salot. Ito, logic, common sense. Pag may panghuling salot, ibig sabihin, may unang salot. May pangalawang salot, may pangatlong salot, at bago yung huling salot. Di bali sana kung sinabi dito na ito ang salot ng Diyos. Hindi naman eh. Kung may panghuli, merong panguna, may pangalawa, may pangatlo, may pang-apat. Diba? Sabi nga nung pelikula nung araw ni Sharon Cuneta. Sabi ni Sharon Cuneta, sabi mo sa akin, ako ay yung number 1. Kung may number 1, may number 2, may number 3. O ganun din dito. Ibig sabihin, kung titingnan natin sa mapa, ito daw ay huling salot. Bakit ito bang mga to, hindi ba salot to? Ito, hindi ba salot to? Salot?
Antichrist, hindi ba yan salot? Pag sinabing huling salot, ibig sabihin may mga nauna pang salot. Wherein ito nga yung 7 selyo at 7 trompeta. Oh, guys, tinan nyo, no? Sasabihin nila daw, yun daw yung salot ng Diyos. Ito lang daw. Panghuling salot nga to eh. Actually, sa theory natin, parallel sila. Alam niyo po ba, yung 7 mangkok, 7 trompeta, 7 selyo, ito po yung mapa na pinag-aralan natin sa katapusan ng mundo na reasonable kung bakit. Una talagang mangyayari sa first birth pains, Antichrist. Matindi ang gagawa ni Antichrist dyan. Pag lumabas ang Antikristo, great deception na mangyayari. Ipapaliwanag niya lahat yung mga nangyayari sa mundo. Siya yung solusyon, pati yung bakit marami na rapture, bakit nawala. After ng katahimikan, ng kapayapaan, ipopromote niya ang peace. So after ng peace, ano mangyayari? Lulusob ang communist country. World War III na, ito na yun. Biro mo, kapayapaan tapos kaguluhan. Nasa Bible ba yun? Oo, nasa Bible. Tingnan nyo isa pang proof na kung bakit rapture muna bago ang Antikristo. Ito, sabi yung sinasabi mismo sa Thessalonians chapter 5. Ito may binanggit dito si Kabiyaya sabi niya rito. Para kanino ang times and seasons sa Thessalonians 5:12? Kung yung mga kausap ay na-rapture na sa pre-trib, hindi kaya unbeliever? Ang tanong niya, kung believer ba yung kausap dito sa 1 Thessalonians 5:12? Okay? So, sagutin natin yan. 1 Thessalonians 5:1, sabi dito, mga kapatid. Sino yung kapatid? Hindi nga. Unbeliever o believer, mga kapatid? Sige nga, type nyo nga dyan. Pag sinabing mga kapatid, believer o unbeliever? Believer, di ba? So, ano problema nito? Di mo na dapat tanungin pa dahil sinabi na nga, kung magbabasa lang tayo, reading comprehension lang, 1 Thessalonians 5:1-2, ito ay kapatid. Ibig sabihin, mga believer. Actually, atras pa tayo by context. Kung may chapter 5, may chapter 4. Atras tayo ng 4. Ito yung rapture, di ba? Sa araw na yun, kasabay na malakas na utos, ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit at ng mga namatay sumampalataya. So ito yung rapture. Pagdating ng 5, hindi yan, magkasunod po yan. Sulat po ito Huwag kayo maniwala sa mga chapter na yan. Laging magkasunod po yan by context. Hindi porke chapter 4 hanggang dito lang, iba na. Hindi. Ang chapter 5 ay continuation. Kaya nga sabi niya rito, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan. Verse 3. After ng rapture, may magsasalita ng ganito, Kapag sinabi ng mga tao na tiwasay at panatag lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat pagdating nito tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng babaeng manganganak. Tingnan nyo mga kapatid ang chronological order. Chronological order Chapter 4 verse 16-18. Ito yung sinasabi tungkol sa rapture. Tingnan nyo rapture. Rapture. After ng rapture, may magsasabi ng peace. Sino tong peace na to? Eto, Antichrist. Peace. So dito yung rapture, after nito, peace. Ang Antikristo, pag nasabing peace, then after daw nun, destruction will follow, World War III. Tama Peace, ang Antikristo, panatag daw lahat, sabi ng Antikristo, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat pagdating ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng babaeng manganganak, birth pains. Tama sakto Ito yung birth pains. Ito. Tingnan nyo mga kapatid, ito mga verse na to, hindi to nakikita ng mga ibang nag-aaral ng eschatology. If they read carefully, ma-harmonize silang scripture. Kaya pag nasa tamang view ka talaga, ma-harmonize mong scripture. Nagpapakita
na rapture, after ng rapture, Antichrist. Then after ng Antichrist, kaguluhan. At yun daw ay nasa birth pains nandito sa first 3.5 years. Oh. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, ang Antikristo World War III famine ay kasama sa salot. Kaya ang pre-rat hindi rito. Dapat ang pre-rat nandito. Kasi ito yung wrath of God. Itong Antichrist, World War III, famine, death, persecution, blood moon, mark of the beast, oceans becomes blood, meteor shower, asteroid, rivers become blood. Tapos yung second asteroid sa tatama sa mundo. Yung apat na mangkok naman, tsaka trompeta, nuclear winter. Ang mga tao ay magsisigawan, masasaktan, gusto nilang mamatay, ayaw nilang mamatay. Kasi bakit? Dahil sa locust army ng fifth trumpet. This is how we harmonize the scripture. Yung 6 vial naman, Armageddon. Yung lumusob yung 200 million na galing ng east. Harmonize sila, 6 trumpet tsaka vials at blood moon, laging blood moon ang ikapito lagi. Tama dito sa blood moon ng 6 seal. Kaya yun ang dahilan kung bakit ganyan ang chronological order natin kasi lahat sila ang duro, puro blood moon. Kaya ganyan po ang mangyayari talaga sa tribulation age. Ngayon ang tanong, anong big idea? Kaya kung tutusin mga kapatid, kung pag sinabing pre-rat, bago yung puot ng Diyos. Tama yung pre-rat, pero hindi dito, kundi dito ang pre-rat. So ano ang big idea? Ang pre-rat ay pre-tribulation. Ang pre-tribulation po talaga ay pre-rat. Yun to ang totoong pre-rat dito, hindi rito ang pre-rat. Kaya yung mga kapatid natin na mga nagtuturo, mga kabiyaya pa naman daw sila, hindi nila alam yung grace. Biro mo, full grace ka, naniniwala ka na ang mga Kristiyano parurusahan ng Diyos. Diba? Yun ang question dun eh. Kaya maraming mga full grace pa rin na hindi pa, aral-aral pa ho tayo. Make it sure ang eschatology natin in grace perspective. Okay, next. Next na reason ko, medyo natagalan tayo dun yung chronological order ng Revelation chapters. Bakit ko sinabi na tribulation muna na ganito ang ating wait lamang po. So balik tayo sa dispensation. Bakit ganito ang ating dispensation? Okay. Pagkamatay ni Cristo, church age, si Apostol 1, binigay ang Book of Revelation, dito yon 95 AD. After 95 AD, church age. Then after that, rapture. So ganun din ang chronological order ng Book of Revelation. Kung babasahin mo ang Book of Revelation, chapter 1, ito yung pangitain ni Juan at yung greeting sa 7 churches. Okay, yung 7 churches na to ay tumatalakay sa mangyayari sa simbahan sa loob ng 2,000 years. At ito nga yung prophetic name nila, yung Ephesians, Smyrna, Pergamo, Thyatira at Sardis. So ibig sabihin ito ay church age. Saka ako na to bibigyan ng pansin mga kapatid, no? So Katapusan ng Mundo Part 2, pag-aralan po natin. So ibig sabihin, ang chapter 2 at chapter 3, wait lamang po, may papakita ako isa pang dispensation na, wait lang. Ito siya. Chapter 1, panahon ni John. Chapter 2, church age. Sakto. Pagdating ng chapter 5, ito yung present time. At yung chapter 6 hanggang 18, ito yung 7 years of tribulation. Kaya kung mababasa niyo mula chapter 6 hanggang 18, puro tribulation. Pagdating ng chapter 19, second coming of Christ. Ngayon ang tanong, saan dito sa chapter na to, chapter 4 at chapter 5, ay yung rapture? Saan? Kung mapapansin nyo, chapter 2 to chapter 3, ang church nasa lupa. Pero pagdating ng chapter 5 hanggang chapter 4, ang church nasa langit na. Ano ginagawa nun sa langit? Ngayon, basahin po natin. Sabi rito, Revelation chapter 4.
Ito chapter 3. Church age to ang simbahan nasa baba pa. Okay? Iglesia. Pero pagdating ng chapter 14 yung church, no? Pagkita nito, nasaksihan ko na ang bagay na nakita ko sa langit ang isang bukas sa pinto. Nakakita daw si Juan ng bukas sa pinto. Ito yung nagsasabi ng rapture eh. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta. Di ba yung pagtunog ng trompeta sa rapture, may trompeta? So ito rin, no, parang tunog ng isang trompeta. Nang sabi sa akin, umakyat ka rito. At ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari pagkatapos nito. So pagkaakyat daw niya sa taas, papakita daw niya yung mangyayari. Pinapakyat si Juan. So it seems na ito ay lumalarawan sa rapture. Tapos meron daw tunog ng trompeta eh. Okay. At agad, pag verse 2, at agad ako napuspos ang kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit. Nasaan daw yung langit? Sa langit ang isang trono at ang nakaupo roon. Oh. Kung makikita nyo rito, kung babasahin nyo lahat dito, ang simbahan, nasa langit na. Okay? So, hindi ko na babasahin yun ng haba, mga kapatid. Anong oras na kasi, oh. So, understood na yung mga kapatid na nagpapatunay na even yung Book of Revelation, tinuturo din yung gantong chronological order. Chapter 1, John's time. Nasa Patmos siya. Chapter 2, Church age, hanggang 3. Chapter 4, rapture. O yung present time, rapture. Chapter 6 hanggang 18, 7 years of tribulation. Chapter 19, second coming of Christ. Chapter 20, millennium. Chapter 22 hanggang 21 to 22. So, ibig sabihin, accurate talaga yung dispensation. Kaya nga kung hindi natin ipag-aaralan ng dispensation, maliligaw ka eh. Oh. Una, ang dispensation ay biblical, nasa Bible. Pinakita ko sa inyo kanina. May mga rules ang Diyos sa iba't ibang panahon. At ito nga yung mga dispensations na yun. Dispensation of church age, 7 years of tribulation, and then millennium. Oh. Okay, so ano ang big idea? Ang big idea sa ating pangatlo na to ay even ng Book of Revelation nagpapakita talaga ng pre-trib rapture. Okay, next. Ito naman sa mga post-trib. Naniniwala na walang rapture kundi second coming of Christ na daw. Ayan, ito naman post-tribulation. Ibig sabihin, susuungin na lahat ng Kristiyano to. 3.5 years, 7 years of tribulation bago mag-rapture. Pag-rapture, tapos bababa uli. Umakyat lang, bumaba. Ano ko, ang gulo ng ano. So, may pagkakaiba kasi sila mga kapatid eh. Wait lang Kasi ano ba pagkakaiba nila? Ang rapture of the church ay magkaiba sa second coming. Ito ang second coming, dito daw magra-rapture. Hindi nga, magkaiba nga sila eh. Ang rapture dito second coming. Ano pagkakaiba nila? Kasi sa rapture of the church, sa 1 Thessalonians 4:17, si Christ nasa air lang. Hindi bumaba. Hindi ka guys sa second coming of Christ, si Christ talaga bumaba mismo sa Mount of Olives sa Israel. Nakasulat yan sa Zechariah 14:4. Paano masasabing rapture yun? Bumaba si Kristo sa bundok. Pero ito, nasa ere siya. Okay? Pangalawa, Christ descend for His church. Ang si Kristo, dinagit niya ang kanyang church, ni-rapture niya. Pero sa second coming, pagbaba naman ni Kristo sa Revelation chapter 19 verse 14, ay kasama niya yung saints. Kaya nga, sabi rito, rapture ba to? Ito, second coming of Christ sa Revelation. Pagkaraan nito ay nakita ko na buksan ng langit, nakita ko ng kabayong puti. Si Kristo to, At sakay nito ay tinatawag na tapat totoo sapagkat matuwid siyang humato na makidigma. Si Christ. Para nagliliyam na po yung kanyang mga mata, nagpuputungan ng mga raming korona, nakasulat sa kanyang katawan ng pangalan niya, ngunit siya lamang nakakalam nito. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan, tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So, sabi dito, naparating ng 14, sumunod sa kanyang hukbon ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino na nakasakay rin sa kabayong puti. Sino to? Kung ito ay senaryo ng rapture, sino yung kasama niya ng mga hukbo?
Huwag mo sabihing anghel yan. Sino ba tong may malinis at puting lino? Oh. By context, tingnan natin. Ang sabi rito, no? Sino ba sa Revelation sinasabing, may puting lino? Wait lamang po, Sabi, magala kayo at magsaya, luwalatiin natin siya sapagkat malapit ng kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae. Sino tong kasintahang babae na to? Ang bride of Christ, ang church. Ano daw ang church? Nabihisa na siya ng malinis at puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Or kung sa English, righteousness of the saints. Oh, yung finally nandito in white ay saints. Kaya pagdating dito, the armies which were in heaven followed him, white horses, clothed in fine linen, white and clean. O ibig sabihin, yan ang dahilan kung bakit natin nasabi at gamitan natin din ng common sense na hindi anghel po yan, kundi yan po ay mga saints. Kaya isang malaking kalokohan na dito magra-rapture. Kasama nga ni Kristo yung ano eh. Ano yun? Aakyat, bababa. Ba't pa ako pa umakyat? Bababa ka rin pala. Ay, sus. So, anong big idea? Oh. Ito talaga ang tamang view. Oh, bakit ko nasabi ngayon ang tamang view? Next. Lapit, medyo mahaba mga kapatid. Matatapos na to. Oh. Yung mga kabiyaya natin na nagtuturo ng pre-rat, mid-trib, post-trib, hindi pa nila naiintindihan ng full grace. Kasi aliwa-liwanag sa Bible Bible naman tayo, biblical. Ito, salot. Ito yung unang salot, ikalawang salot, ikatlong salot, at panghuling salot. Lahat po ito salot. So, ibig sabihin, ang buong 7 years ay puro salot. Okay? Pag sinabing salot, yun po ay wrath of God. Yun po sinasabi. Pag sinabing salot, automatically salot yun. Okay, kagaya na pag-aralan natin kanina, Revelation chapter 15, ang panghuling salot daw ay ito. Itong 7 mangkok. Ibig sabihin, kung may panghuling salot, merong pangunang salot, may pangatlong salot, may pangalawang salot. Ano to, hindi ba to salot? Oh. Oh. Kaya, ang 7 years na to ay tribulation talaga. Porque ba sinabi lang na dito yung Great Tribulation, dito na yung pot ng Diyos. Ang pot ng Diyos ay buong 7 taon. Ito ba, hindi ba salot to? World War? Ano susuungin ng Kristiyano? Saka pangatlo, may binabanggam verse. Mamaya mapakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa sumunod. By His grace, He will never allow us the bride as divine wrath. Hindi niya pa hintulutan. Biro mo, no? Pakakasalan ni Kristo, isasama doon sa parusa ng Diyos. Nagkalat tayo mga Kristiyano sa buong mundo ngayon. Pag nagkaroon ng nuclear war, imposible hindi tayo matatamaan. Paano mo nasasabi na hindi ka tatamaan, ingatan ka ng Panginoon? Common sense. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, sabi rito, no, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa magitan ng ating Panginoong Yesus. Hindi kalooban ng Diyos sa parusahan ng Kristiyano. Sabi sa verse 10, at maghihintay siya sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Darating na poot ng Diyos. Antong poot ng Diyos na to? Ito to, poot ng Diyos to. Ito yung poot. Dito magsisimula ang poot ng Diyos. Dito, hindi rito. Hindi rito ang poot ng Diyos. Ano tong mga to? Kung dito lang ang poot, hindi rin ito poot ng Diyos, hindi dito. Hindi sa mid-trib. Ano tong mga to? Hindi ba poot ng Diyos to? Ibig sabihin ito poot ng Diyos, kasama to. Yung 4 horsemen, poot ng Diyos yan. Ito yung sinasabi rito, no, ililigtas tayo sa panahon na yan. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dito pa lang, rapture na. Kaya tama yung view natin, tama lahat. Kasi ito ay poot ng Diyos.
Ang Antikristo ay kasama sa pot ng Diyos. Okay? O, isa pa. Final. 2 Thessalonians 2:6-7. 2 Thessalonians. Sabi rito, no, huwag kayong padaya kanino man, anong paraan, darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng sawail na makasalanan. Itataas niya ang kanyang sarili, kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos, sinasamba ng mga tao, upo siya sa templo, magpapakilalang siya ay Diyos. So, Antichrist no? So, ang Antichrist ang tinutukoy dito. Sabi sa verse 6, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yon. Lilitaw ang sawail pagdating ng takdang panahon. Sino yung pumipigil? Okay, may pumipigil o restrainer, withhold. Ngayon ang tanong, sino yung nag-withhold na yon, di ba? No. Alam naman natin, basically, hindi lalantad ang kasamaan dito sa mundo dahil nandito yung impluensya ng banal na spirito. Okay? Banal na spirito po yun. Kaya nga lang, marami mga nagsasabi na hindi na banal na spirito daw yun. Kaya pag araw daw ng dumating ang Antikristo, mawawala din banal na spirito. Eh malaking kalokohan naman po yata yun na banal na spirito ang mawawala. Remember, Diyos yan. And omnipresent, omnipotent. Oh. Ngayon ang tanong, yung impluensya nito, sino ba yung nag-iimpluensya? Sino ba yung kinakasihan ng banal na spirito dito sa lupa? Oh, sino ba? Eh, di ba mga Kristiyano? Kaya ang tinutukoy dito na yung pumipigil pa ay mga Kristiyano. Hindi pa nga lamang mangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kanyo, lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man, palihim na siyang gumagawa ng kasamaan na nanatiling ganyan hanggang hindi na alis ang humahadlang. Kung maaalis na yung humahadlang, mahayag ang suwail. O, alinaw na may humahadlang. At logically, common sense. Ang Antikristo hindi lalantad hanggat na andyan yung impluensya ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay nananahan po sa atin. In metaphor, ang banal na spirito po ay nananahan sa atin, tayo po ay templo ng Diyos, di ba? Ang sabi, yun yung hadlang. Kasi kung lalantad siya ngayon, malalantad siya natin. Lalo na yung mga kagaya ko nagtuturo ng eschatology. Lantad siya sa atin. So, ibig sabihin, hindi loloobin ng Diyos na mangyari na lumantad ang Antikristo hanggat nandito tayo mga Kristiyano. So, ano gagawin ng Diyos? Di alisin tayo. John chapter 14. Sabi ni Kristo sa mga kanyang alagad at sa atin din. Sabi, huwag kayong mabalisa. Sumunod tayo din kayo sa akin. Sa bayan ng aking ama, marami sa lead. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko ng kayo ng matitirahan, ako ay babalik. Ano mangyayari pag bumalik daw siya? Maghahari na ba kagad siya? Hindi. At isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. So, ang unang step ng pagbabalik ni Kristo ay bababa muna siya rito para isama tayo sa bahay ng kanyang ama. Hindi naman niya sinabi na pagbalik ko dito, maghahari na ako. Hindi eh. Babalik uli siya dun sa bahay ng ama eh. Okay, so yan po mga, siguro sapat na yan para masabi natin na talagang napaka-biblical ng pre-tribulation rapture. Kasi po, kahit mga ibang mga perverted gospel din naniniwala dyan, mga Baptist, mga full grace, even mga Pentecostal, marami naniniwala mga Pentecostal. Yun lang maganda sa mga Pentecostal, na-preserve nila ang katuroang ito na natutunan ko rin naman sa kanila. Kaya salamat po sa Panginoon sa inyong pakikinig, palakpakan natin siya.